Mga kapatid, magandang tanghali po sa inyong lahat. Yung overheat po talaga, yan ang napakalaking problema ng mga sasakyan. Yun ngang isang crosswind doon, nag-overheat yun diyan sa Pangasinan hanggang sa nagpalit na po tayo ng makina. Ayun, yung Starix din, kukunin na rin po ni Sir Jun. Nakasakay na sila doon sa loob ng Starix. Yan din po, overheat din po ang sumira doon sa makina niyan. Ngayon si Kuya, ano pong pangalan nyo? Willie po, Willie. Kuya Willie, overheat din ang problema nito. Kasi yung tubig, lumilipat doon sa reservoir ng tubig. Tumatakbo po kami sa may highway Opo. na NLEX. Bigla Oo. pong sumabog yung Yung radiator, radiator, nawala ng tubig. nawalan ng tubig. Saan pong highway yan? Sa Sa NLEX? may NLEX po, sa may Total. So, paano po kayo nakaalis doon? Tumawag po kami ng mekaniko na nasa highway ngayon Oo. na kaano po ng Total. Yung parang may kausap silang mga Accredited po nila. Oo. Doon na kayo Tapos, ginawa sa Metotal. Yes. Tapos, Anong ginawa nila? bali yung nangyari, pinabili kami ng ganito. Ng radiator. Tapos, binalikan namin kinabukasan. Oo. Kinabit ito. Okay. So, Pwede na ng bago. no, parang after may po takbo. nun, nung napalitan nyo na ng radiator, ano na po nangyari? So yun, tumakbo na po ng maayos, kaya lang yung problema nga lang yung tubig noon napupunta rito. Sa reservoir. Tumitigas po ito. Oo, tumitigas. Kaya yung una, pinatignan ko muna yung wing. Nasaan yung takip? Ito, na kay Boss Wing. Ang sinabi ko nga kay Boss Wing, tignan mo muna yung radiator cap. Kasi yung ibang mga problema, sira na yung radiator cap. Kapag nagkaroon ng pressure na normal pressure doon sa radiator, lumalabas nga doon lumalabas dito. Ayan. Kaya ang nangyayari, yung tubig, yung coolant, lumilipat nga dito sa reservoir. Pag sira ito, katulad nung isang Starix na na-picture ko po sa vlog ko, na kaya naman pala nauubos yung laman ng radiator, sira lang yung cap. Pero dito, hindi sira yung cap. Although merong kalawang, pero hindi sira yung cap. Dito pa lang, kita nyo na po, na yung tubig, maandar po ang makina yan. Tingnan nyo po ang bula ng tubig. Ito po, back pressure na po yan. Kasi dapat hindi po siya bumubulwak ng ganyan. Bumubula. Iba naman yung bulwak. Iba yung bulwak. Ganun talaga Si Boy Bulok po. Oo, si Boy Bulwak. Ano po? Ito, bumubula. Pero duda ko dito, Boss Weng, pag ni-revolution mo to ng malakas, sige nga, subukan mo nga, i-revolution mo nga. Yung kamukha nung ginawa nung matanda na mekaniko, sige, revolution mo. Sige, lakas mo. Tapa. Ayun na po. Yun na po yung bulwak. No? Dapat sana hihigupin pa niya yun. Kasi magsisirculate naman talaga yung tubig dito sa radiator. So siya bumubulwak na, pengi pang tubig, dagdagan mo dito sa radiator. Ngayon, para maipakita pa natin, tingnan nyo, may maganda yung tawag ni AC, ni bulwak, circulation. Oh, maganda yung circulation, tingnan mo, nagsisirculate, pero, pag punuin natin, tingnan nyo po yung circulation na sinasabi, ayan na po yung bula. Okay, Boss Weng, lagay mo ngayon yan. Tingnan natin. Lagyan ngayon natin ng tubig. Teka, tanggalin mo na to para kitang-kita talaga. Ito kasi parang malakas na yung niya eh. Tingnan natin ha. Ayan, tingnan nyo po, ang lakas Yan na po yung back pressure. Yung Ayan tingnan nyo po Kita nyo, malakas na po So ngayon, pag tinakpan nyo yung radiator, tanggalin mo na, Boss Weng. Pag tinakpan nyo to, ang mangyayari, napakihawak. Tingnan nyo po, dito pumupunta Ayan na, kasi puno na po ito Kaya po ito tumatapon na dito, puno na to. Pero kung ito hindi pa puno, hindi siya tatapon. So ayan, tumatapon na po dito. Ang mangyayari, mag-overheat ulit kayo. So dito po, wala na tayong ibang paraan dito. Kung hindi, magta-top overhaul na. Bago pa, mas lumaki yung problema. Kasi isang matinding overheat pa nito, baka pati yung mga piston ring, yung mga block nyo, maapektuhan. At ang isang kinakatakot natin, huwag sana madamay din yung block. Kasi pagka matindi yung overheat, pati yung block nadadamay. Hindi naman natin pwedeng i-replace yung block. Kasi nga po, magbabago din yung posisyon ng mga piston. Pwedeng dumampas siya sa block, mabangga na siya dun sa cylinder. Mukha ng brain lang yung nakarang araw. Opo.
Eh, marami nagko-comment doon, pwede daw yun, pero tayo, ayaw natin ng sakit ng ulo eh. Yung pinalitan niyo yung black mismo. Pinalitan na lang ho natin ng black para wala nang sakit yung ulo yung may-ari. So ito, yun na po talaga. Ayan o, pakita mo ulit o. O, yung bula na yan, minor pa lang yan, eh kapag ka nag-high RPM na kayo, mas marami po yan. Bali, top overhaul na po. Top overall na po yan. Yung gasket nyo po, yung cylinder head gasket nyo, na-damage na yun kasi nag-warp na yung head nyo eh. Hindi na siya pantay. So ngayon, yung compression ng engine, lumalabas doon sa gilid nung gasket, tapos pumupunta siya sa daanan ng tubig. Kaya yung compression ng engine na yun, pumupunta rito, yan yun. Kasi hindi naman po napupunta sa makina yun. Hindi po siya napupunta sa makina. Ang lumalabas po yung pressure. Pressure po. Lumalabas. Worst case scenario, kapag ka napabayaan pa, maghahalo na yung langis sa tubig dito. Katulad naman nung Montero, na nag-Sharon. Naggrabe po yung kanyang overheat, naghalo na yung langis sa tubig. Yung langis naman ang pumunta doon sa daanan. Malala na po yun. Ang mahirap na, magpapalit pa kayo ng radiator, mahal din. Kasi pagka napasok na ng langis yan, hindi na natin matatanggal yun. Kahit na banlawan natin ng banlawan, kapag chinecheck nyo, bakit may langis? Mga remnants po yun eh. Kaya dapat, hanggat maaari, hindi pa ganun na nangyayari, ipapatop overhaul nyo na. Ito, pag tinakpan ko to, mag-ano na yan, mag-overheat na kayo. Pag naubos, Nga po ang, kasi wala nang pambibili, kaya kailangan maayos na lang yung makina para opo, makina po. tagal pa. Opo. Dahil ito naman, gasoline engine, hindi masyado tong problematic. Maliit nga maintenance news dito eh. Opo. Di ba? Sa diesel na mga Innova, ang laki ng maintenance, ubos ang pera mo, ubos ang budget mo eh. Low maintenance po ito. Yung nga lang, medyo magastos sa gasolina. Ganun din parehas lang. Pares lang. Opo, kasi nakakamri din ako eh, 2.4 din eh. Ito 2.7 eh. Parehas lang. Ang problema sa diesel, yung maintenance nyo malaki. Hindi lang nila napapansin, pero ang diesel din naman, mataas na rin ngayon. Mas mataas nga sa gasolina eh, di ba? So parehas lang. Mas maliit ang maintenance ng mga gasoline engine ng mga sasakyan kaysa sa mga diesel engine. Totoo po yun, maniwala po kayo sa akin. Kaya nga ako, wala na akong diesel na sasakyan ngayon eh. Pinahinga ko na si yung Pajero kong 3 doors eh. Saka wala po kong inaalala na maharang ako ng asbo. Wala po. Weng, pakipatay mo na, Weng. Baka mag-overheat. So, totoo po yun na hindi kayo maharang ng asbo sa mga ganyan. Hanggat yan ay kondisyon. Ayan, no? So, yun po. Tatap overhaul na to. I-replace natin yung head. Tapos palit ng cylinder head gasket. Ilang taon na ho ba to? 2006 po, pero 2006. second hand naman nabili. Oo. So, 20 years. 26 na po ngayon eh. So, ang recommendation ko po dito, since itatap overhaul na ho natin, sana yung barbula, palit na tayo ng valve seal. Kasi 20 years na yung valve seal. Yun yung mga seal doon sa barbula. Yung pag-nag-akit baba. Kasi yun naman valve seal, kapag ka yun ay nasira, hindi pinalitan, 20 years na to, pag umusok ng puti yan, pwedeng yun ang problema, yung mga valve seals. Top overhaul na naman kayo. So, ang gagawin natin, lahat po nung dapat gawin sa cylinder head, since top overhaul to, hasan ang barbula, check ng valve guides, palit ng valve seal, automatic na po yun. Sigurado naman ang barbula nito maayos pa dahil maganda pa yung andar niya. So, ang hihasa na lang po yun, tapos yun pong valve seal. Pagka natapos po, parang brand new na rin ang dating. Ayun naman po. Ngayon nga ho, ang ganda pa rin naman ng andar niya eh. Nagkataon lang talaga na yung nag-overheat. overheat. Iwasan ho natin yung overheat. Yun ang malaking gastos. Kagabi nga, yung mapanood ko, sabi ko, yung marami kayong tanggap ng mga TNBS na lumang-luma eh. Opo. Nag-alangan akong pumunta ngayon eh. Baka kung hindi nyo ko tanggapin eh. Ay, hindi naman po. Oo. Ayun nga po pala, yung vlog ko po kahapon, yung crosswind na pampasada, UB Express, hindi ko muna pinagalaw yun. Alam nyo po, yung may-ari nun nag-down payment na, pero hindi ko muna pinagalaw. Ngayon, Weng, natin yon, i-estimate natin lahat yung ayusin. Kasi engine overhaul yon, tapos mga pang-ilalim, body, mga accessories, no? Cosmetics. Nakita nyo naman, sabi nga nung nag-comments matandang-matanda na. Kumbaga sa hindi na talaga pwede. Wasak na ayos eh. Oo, tapos po, kung pampasada yan, sabi nga nung isang nag-comment din, hindi na dapat gagamitin pampasada dahil delikado na.
Oh, marami po nag-comment. Salamat po doon sa mga nag-comments ha. Kaya nung nabasa ko po yung mga comments nyo, kagabi rin, nag-message ako sa chatroom natin, di ba? Sabi ko, wag nyo munang galawin yan. Hindi muna natin naayusin yan. Kakausapin nating mabuti yung may-ari. Kasi po, ang estimate ko doon, pwede siyang gumastos ng 200,000. Wow. No? Doon sa itsura nun. Eh baka mamaya maubos yung pera ng dalawang seniors. Para kang bumili ng pranyo na rin. Oo, advisean ko nga po sila, bumili na lang ng mga second hand at ilipat na lang doon yung ano eh. Medyo mas malaki nga lang ng konti. Halimbawa, mga 250,000 na second hand. Mas maganda po eh. Oh, mag-change engine ka na lang. Ilipat na lang natin. Kaysa bubuuin ko yun, kikita nga ako ng konti, pero sakit ng ulo namin dalawa. Balik-balik po yan. Oo. So, ang gusto naman kasi nung may-ari noon, kasi may franchise pa yun eh, nakakabiyahe pa. Eh kung hindi mo naman nga bubuin, eh sayang yung kita dahil mga seniors na po sila. Pero yon, yung mga nag-comment po na yun, salamat po sa inyo, no? Sabi nga niya, sakit daw ng ulo yung papasukin ko. Sigurado daw, magkakaproblema ako. Tinake ko po yun, yung mga comments nyo. Kaya hindi ko pinagalaw yung crosswind na yun. At i-estimate ko muna lahat yung gagawin. Kapag umabot ng 200 plus thousand yun, ako na mismo ang aayaw at sasabihin ko dun sa may-ari, huwag nyo na pong ituloy. Sayang po kasi. 200,000 Saba po. na palitan po yun, pwede pang use sa franchise na ng ano. Same chassis pa rin naman po yun eh. Ang importante po yung chassis. Yung engine, change engine, walang problema yun. So, makakatakbo pa siya. Makakatakbo pa po siya as long na narirehistro pa. Yun nga isang nag-comment natawa rin ako eh. Paano narirehistro yan? Di ba mahigpit na LTO? Nakita nila yung tsura eh. Di ba? Paano narirehistro yan? May point din sila eh. Bulok na po. Bulok na, narirehistro pa. So, ayan ang Pilipinas. Mga kapatid, abangan nyo po yan. Mag-uusap ulit kami nung may-ari niyan. Hindi ko pa pinakailaman yung sasakyan. At kung ano man yung down payment niya, di namin ginalaw. Isosoli po namin yan kapag naliwanagan na po yung may-ari. Para hindi rin po maubos ang pera niya sa isang sasakyan na ang title ko nga doon ay laspag na, gagastusan mo pa. Sayang naman po. Itong dapat gastusan kasi sariwa pa po ito. Yan yung mga ganyan. Wala namang bangga, ano po? Wala po. Tsaka hindi nga kayo sumasakit ng bulsa nyo sa maintenance, ano? Hindi po, wala po. Tinignan lang namin kung metal sick. Wala naman. Tingnan mo, pre. Oh. Hangin, no? Umangat na nga ito eh. Kailan nung naputukan kayo ng radiator? May isang buwan na ba? Last year po ata. Last year pa, pinagtsatsagaan nyo lang to. Tubig lang kami ng tubig. Salin lang kayo ng salin. Delikado rin yun. Bawat biyahe po namin tubig. Oo. Bawat hinto po namin tubig. Delikado rin po yun. Kaya nga po, sabi ko sa mga anak ko, bakas-bakas na tayo. Ngayon, umasa po kayo, pag binaba itong head, papakita ko rin sa inyo yung kondisyon ng mga piston natin. Ano po kasi, although sinasalinan nyo, hindi nyo naman nakikita talaga kung lumalampas siya sa average eh. Nainit eh. Diba? Tsaka po hindi po siya, yung po kasi yung namin, yung binabantayan ko lagi yun eh. Yung temperature. Oo. Bali, hindi po siya umaakit sa gitna. Dahil nga wala yata siyang yung Thermostat ba? thermostat. Kaya pagka yan umakyat na sa gitna, medyo nangangamba na ako ron. Oo. Sige po, i-check din po natin yan pagkababa nitong head. Check po natin yan. Lakas talaga. Okay lang po ba yung walang thermostat? Hindi, babalik po natin yun. Lalagyan mo Sa ngayon, hindi pa okay talaga yan kasi nag-overheat kayo eh. Talaga kaya tinanggal yun dahil nga doon sa problema kailangan yun. free-flow kagad kayo. Unang start nyo pa lang, free-flow na. Kasi kung may thermostat, hindi nyo makikita to. Kaya lang, ang susunod nun, bulwak na kagad. Kasi kinokontrol ng valve yung flow. Kasi nga kailangan uminit muna siya. Okay, ililipat pa to. Mga kapatid, magandang hapon. Ito po yung Toyota Vios na in-overhaul ng 2 beses dito sa Cainta. At nung dinala sa Bicol, nagloko na naman, in-overhaul na naman doon sa Bicol. Hindi nila mapatino-tino kasi nga po ang problema, computer box. Ngayon, ito na po yung sira, ito yung pinagpalitan, ito na po yung binili nating surplus. Ililipat ko na lamang itong bracket na to para po maitornilyo ko na itong surplus na computer box dito po sa body nitong Toyota Vios. Ngayon, okay na po ito. Test natin. Start na po, no?
Ngayon, ang dating problema nito, mga kapatid, kapag ina-accelerate mo, wala talagang RPM, bumabagsak. Kaya nga dumating pa sa point ito na nagpalit na rin ito ng throttle body. Ito yung throttle body niya. Ito yung pinagpalitan. Biro nyo sa dami ng mga nakikita sa scanner na hindi naman tama, nagpalit tuloy ng pyesa. So itong throttle body na to, nabuksan na rin po yan, kaya yan, nakarimachi na No? Ang akala nila, dito ang problema kasi nga, ang issue nito, throttle body correlation doon sa pedal. Yung lumalabas doon sa scan. So akala nila, throttle body ang problema. Malamang pati ang pedal nito. Nakapag-testing na rin yung mga dating gumawa, pero hindi pa nga rin po naayos yung problema. So kapag ka correlation ng throttle body at pedal hindi mo maayos, malamang talaga sa computer box. Kasi dadaan din naman sila pareho dito. Sa computer box, dito sa ECU. Pero ngayon okay na po ito. Ayan, umi-start na. I-revolution ko lang. Hindi lang makadaan kasi doon sa kabila dahil merong yung parking natin ay masikip. Ito, i-revolution ko na lang dito. Ididiin ko. Tignan mo sa sa engine bay. Okay. At ikaw nga, John, ikaw ang magrevolusyon. Yung katulad nung ginawa ko. So mga kapatid, malakas na yung revolusyon, mataas na yung RPM nitong engine mula nung napalitan na natin. Okay, isa pa. Okay, baka nyo, mataas na yung RPM niya. Talagang bumibigay na yung power nito kapag ito ay tinest drive mo. Ito ay automatic transmission. So, ito, yung nangyari sa BIOS na to, nakadalawang overhaul, ang daming mga pinagpapalitan na pyesa, ang may problema pala ay yung kanyang computer box. At nakabili na po tayo ng computer box. Ayan na, umaandar na. Kaya po, matutuwa na yung may-ari nito at maiuwi na niya itong kanyang Toyota Vios. Pero siyempre, ayusin pa natin itong mga wirings niya. Talagang inopera po namin yan para malaman namin. Baka mamaya may mga putol na wire lang dyan. Kaya nawawala yung ugnayan, yung throttle body at saka nung accelerator pedal. Kaya nga po ang tawag doon ay correlation. Pero dahil nga sa nakita na natin yung issue nito, ECU, nagpalit na tayo ng ECU at ayun po, nakachamba na naman po si Autorans. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtakilig niyo po sa aking channel. Ito po, umabot ng 3 buwan dito sa Autorans, kasama na doon yung pag-check up natin, pag-diagnose natin, at nung malaman nga natin na computer box, bumili na po tayo ng computer box. Hindi na natin pinadami yung gastos ng may-ari nito na magta-trial and error tayo. Yun po mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.